Malaki na po ang sira ng sumadsad na US Navy vessel sa Tubataha Reef, kaya't hindi na ito mapapaandar pa para maialis doon. Posibleng iangat na lang ang barko mula sa dagat o di kaya baka katayin na lang ito. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Simula pa lang kahapon ay may idea na o may tansya na itong Tubataha o Task Force Tubataha kung gaano kalaki yung damage doon sa Tubataha Reef na approximately 1,000 square meters daw. Pagkatapos ng press briefing kanina, nagka-idea naman tayo ngayon kung ano naman yung damage o yung pinsala na tinamo nitong USS Guardian o yung barko ng US Navy. At sa humarap nga kanina sa press briefing, itong si Rear Admiral Thomas Carney, siya yung on-scene commander doon sa salvage operations. At ayon sa kanya ay badly damaged daw o talagang malaki na daw yung pinsala nitong USS Guardian. Katunayan, sinabi niya na meron daw, nagtamuro ito ng mga butas sa palibot ng kanyang hull o yung pinakakatawan ng barko. At may pumasok na rin daw o significant amount of water ang sinabi niya o may mga tubig na pumasok doon sa loob ng barko. At located daw ito 20 to 30 meters mula doon sa edge o doon sa pinakadulo ng Coral Reef. At ayon din sa kanya, hindi na raw operational at hindi na makakaandar on its own itong barko. Kaya naman matapos ilahad yung mga plano kahapon na hilahin o kaya i-lift o iangat o kaya naman katayin ng barko, lumalabas sa press briefing kanina ay mukhang kinikilingan na o mukhang pipili o pinagpaplanuhan at mas pinag-aaralan ngayon ng US Navy itong pag-aangat sa USS Guardian at pagsampa nito sa isang mas malaking barge bago ito ilayo doon sa pagkakapwesto niya ngayon. Karagdagan pang informasyon na nakuha natin kanina, mayroong 500 or at least 500 na US Navy personnel ang nakadeploy ngayon doon sa area. At hindi bababa sa 5 barko rin naman ng US Navy ang nakadeploy doon. Maliban pa dito yung mga forces naman ng Philippine Navy at saka ng Coast Guard. Sa ngayon daw ay in good spirit naman daw yung crew ng USS Guardian at sila raw ay pinalipat na ng mga barko for safety reasons. At napag-alaman din natin na ngayong araw ay mukhang hindi maganda raw yung sitwasyon ng dagat doon sa may area ngayon. At titingnan nila kung makapagpapatuloy yung assessment na nilinaw niya Rear Admiral Thomas Carney na wala pang timetable kung kailan posibleng maialis itong USS Guardian sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef. The ship is aground on the reef approximately 20 to 30 meters from the edge of the reef. It's got hull penetrations in several places and there's a significant amount of water inside the ship. Right now the ship could not maneuver on its own and it is not operational. No, it will have to be lifted off onto another ship or barge to be removed from the area. Pia, napag-alaman din natin na may dalawang crane ships o ito yung malalaking mga barko na manggagaling sa Singapore na at private ships ito na ni-rent or kukuhanin ng service ng US Navy para siya yung mismong mag-lift o yung mag-angat doon sa USS Guardian. Pero sa pinakahuling impormasyon galing sa US Navy ay posibleng sa January 30 or January 31 pa darating itong dalawang crane ships na ito mula sa Singapore. Kaya sa ngayon ay hindi pa rin talaga malinaw kung kailan mayaalis ang USS Guardian mula sa Tubataha Reef. Pia? Cedric, so mukhang matatagalan bago nila ma-actionan yung pagtanggal dito sa USS Guardian. Meron ba silang mga preventive measures na pwedeng gawin para tiyakin na hindi na lalo pang mapipinsala itong Tubataha Reef? Yeah, kung ang pag-uusapan natin, Pia, yung movement, ang sinasabi sa atin ng US Navy at saka ng Philippine Navy ay stable naman daw sa ngayon. Pero kung ano pa yung mga karagdagang damage, hindi pa raw ma-quantify ngayon, hindi pa raw ma-determine. In fact, yung 1,000 square meters na tansya na damage doon is yun muna yung sinet na minimum ngayon kasi nga patuloy pa rin na gumagalaw itong barko. Ang ilan sa mga preventive measures na isinagawa ng Philippine Coast Guard at ng US Navy kahapon ay nagkaroon sila ng dry run para ilatag itong tinatawag na oil spill boom sakali man na magkaroon ng oil spill. Pero nilinaw din ng Task Force Tubataha na sa ngayon ay walang sign na magkakaroon ng oil spill doon sa lugar. Yeah? Maraming salamat, Cedric Castillo.